Paano nga ba makatakas ngayong 2025 sa North Korea? Maraming nagtatag sa channel na gawan ko daw ito ng video. At ngayon heto na. Alam kong alam mo na ang North Korea ay isa sa mga pinaka-isolated na lugar sa mundo. Kapag nagtangka kang tumakas dito ay kamatayan ang kahahantungan mo kapag nahuli ka. At hindi na din lingid sa alam ng karamihan na talagang napakahirap tumakas dito. Pero ang malupit ay may mga nagtatagumpay naman, kaya mas lalong tumitindi ang pagbabantay sa mga border. Pero dahil sa masusi nating pagsisiyasat ay nalaman natin ang mga posibleng paraan para makatakas sa malaimpyernong bansa na ito. At sa video na nga na ito ay ipapaliwanag natin kung ano-anong mga paraan ang pwedeng gawin para makatakas sa pamumuno ni Kim Jong-un. At meron na bang mga gumawa nito? Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po ng video na ito. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon simulan na agad natin. Akala ng karamihan imposibleng makatakas mula sa North Korea. Pero itong batang babae, hindi lang isang beses, kundi 2 beses niyang nilusutan ang isa sa pinakamarahas na diktadura sa buong mundo. At hindi ito kwento lang ng pelikula. Totoong nangyari ito. Ngayon ay year 2025 at halos wala nang makalabas mula sa North Korea. Kung dati ay umaabot sa ilang libo kada taon ng mga tumatakas, ngayon halos 100 na lang. Sobrang higpit ng seguridad, doble ang bantay sa mga border at grabe na rin ang parusa sa sino mang mahuli. Pero kahit ganito, may mga katulad ni June Park na handang sumugal basta makalaya. Si June, isang simpleng dalagang nasa edad na 19 ay lumaki sa Hyesan. Isang border town na katapat lang ng China sa gilid ng Yalu River. Sa murang edad nakita na niyang mamatay sa harap niya ang sarili niyang tiyuhin dahil lang sa gutom. Doon nagsimulang mabuo sa isipan niya ang tanong, bakit nga ba halos sambahin ng mga tao ang kanilang mga lider? Gayong halos wala na silang kinakain, tahimik lang siya. Pati ang ama niya tikom ang bibig. Pero pareho nilang alam, may mali. Matagal na nilang pinag-uusapan ng ideya ng pagtakas. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting humina ang katawan ng ama ni June. Gutom rin ang dahilan. Hanggang sa isang gabi sinabi na lang nito, "Anak, iligtas mo ang kapatid mo. Umalis ka na." Masakit pero alam ni June na iyon ang tama. Kaya ang huling ginawa niya, inipon niya ang natitirang bigas, iniwan ito sa tabi ng ama at nagpaalam. Gabi ng pagtakas, taglamig, nagyayelo ang lupa at ang buong Yalu River ay natakpan ng makapal na yelo. Bihirang-bihira itong pagkakataon. Alas 12 ng hating gabi, tinagpo niya ang kapatid niyang lalaki. 14 years old pa lang. Dahan-dahan silang gumapang pababa ng ilog. Halos hindi gumagalaw. Bawat hakbang puno ng takot. Alam ni June ang batas. Shoot to kill. Kapag nahuli kang tumatakas, hindi ka huhulihin. Babarilin ka agad. Sa parte ng ilog na yon, 25 meters lang ang layo mula North Korea papuntang China. Pero para sa kanila, parang habang buhay ang bawat segundo. Pagdating nila sa gitna ng ilog, biglang may sumigaw mula sa North Korean side, "Tigil, huwag kayong gagalaw." Kasunod nito ang putok ng mga baril. Sunod-sunod. Pero sa hindi maipaliwanag na milagro, walang tumama sa kanila. Tumakbo silang 2, hindi na lumilingon at nang marating nila ang pangpang sa kabila, China na yon. Ligtas na ba sila? Hindi pa. Habang tumatakbo pa rin may nakita silang maliit na bahay sa gilid ng taniman. Walang tanong-tanong kumatok agad sila. May sumagot, isang Chinese farmer. Pinapasok niya agad ang magkapatid at pinaupo. At sa harap nila, mainit na kanin, pinakuluang itlog, mainit na tubig. Para kay June at sa kapatid niya parang fiesta na yon. Kasi sa North Korea tinuruan silang ang China raw ay mas mahirap pa sa kanila. Pero ngayon para silang nasa ibang planeta. Pero ang masakit, hindi rin tumagal ang katahimikan. Sabi ng magsasaka, hindi kayo ligtas dito. Baka puntahan tayo ng pulis. Kung gusto mong manatili, kailangan mo akong pakasalan. Nanlumo si June. At ang mas masaklap, ang kapatid niyang lalaki. Ayaw nang isama ng magsasaka. Tinawagan niya ang mga pulis at muling ibinalik ang bata sa North Korea. Simula noon, hindi na sila muling nagkita. Nanatili si June sa bahay ng Chinese farmer. Hindi bilang asawa, kundi bilang alipin. Araw-araw gigising siya ng 4:30 ng madaling araw para magtrabaho sa bukid. Tapos lang siya kapag madilim na. Ang pagkain niya, kanin at kimchi. Walang iba, araw-araw. Paulit-ulit. Naisip niya, nakatakas siya mula North Korea pero para saan? Nasa panibagong bilangguan lang siya ngayon. Wala na ang pamilya niya. Wala na siyang kasama. At ang tanong,
May susunod pa kaya na pagkakataon para makatakas muli? Dumating sa punto si June na gusto na lang niyang tapusin ang lahat. Pero isang araw, nagulat siya. Buntis pala siya. Lumipas ang 9 na buwan. Ramdam na ni June oras na. Wala siyang kasama, walang tulong mula sa ospital, walang nag-alaga. Pero sa isang buong araw ng hirap, nakapanganak siya. Mag-isa. Isipin mo yan. Sa unang 5 taon ng buhay ng anak ni June, palipat-lipat sila ng tirahan. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil paulit-ulit silang ibinebenta mula sa isang Chinese man papunta sa susunod para silang bagahe. Pasan-pasan, palipat-lipat at itinatago. Si June, nagtrabaho sa palengke ng gabi, nagtitinda. Tahimik, patagong namumuhay. Hanggang isang gabi, bandang hating gabi, pag uwi niya mula trabaho, bumungad sa kanya ang hindi bababa sa 10 Chinese official. Walang tanong-tanong. Inaresto siya mismo sa harap ng kanyang 5 taong gulang na anak. Sabi ng mga pulis, illegal kang naninirahan dito. Ipapabalik ka na sa North Korea. Napaiyak ang bata. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Mama, bakit mo ko iniiwan? Bakit mo ko tinatapon? Sa mga oras na yon parang gumuho ang mundo ni June. Wala siyang sapat na oras para magpaliwanag. At kahit magpaliwanag man siya, masyado pang bata ang anak niya para maintindihan. Ang alam lang ng bata, nawawala ang ina niya. Ipinasok si June sa isa sa mga pinakatagong kulungan ng North Korea. Mga prison camp para sa mga nahuling tumakas. Doon siksikan. 50 hanggang 60 bilanggo sa iisang silid. Walang ilaw. Isang timbalang ang kanilang palikuran. At buong araw silang nakasandal sa pader. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, bawal gumalaw. Isang araw napansin ni June na namamaga ang isa niyang binti. Nagsimula siyang lagnatin. May amoy na rin ang sugat, uminit ang hita. Yung ibang bilanggo, nagrereklamo na sa amoy. Inakala ng mga guwardya na malapit na siyang mamatay. Kaya imbes na sa kulungan siya pumanaw, ipinadala siya sa isang orphanage na pinapatakbo ng gobyerno. Para raw doon na lang siya matapos. 3 buwan siyang nanatili roon. Pero nakakagulat, hindi gumaling ang sugat, pero hindi rin lumala. Dito na nagsimulang gumana ang isip ni June. Kung medyo maayos pa ang kalagayan ko, baka ibalik na naman ako sa kulungan. At dito niya naisip, ito na ang huling pagkakataon. Kailangan ko na muling tumakas. Noong una, si June ay tumakas ng walang tulong, walang bayad, walang middleman. Pero sa kondisyon ng katawan niya ngayon, alam niyang hindi niya ito kakayanin ng mag-isa. Kaya lumapit siya sa tinatawag na North Korean broker. Mga taong iligal na tumutulong sa pagtakas. Pero kapalit nito ay ibinebenta rin ng mga babaeng North Korean sa mga lalaking Chinese. Alam ni June ang panganib. Naranasan na niya ito. Pero ang kagustuhan niyang muling makita ang anak niya, mas matindi pa sa takot. Nagbuo ng grupo ang broker, si June, isa pang babae at isang mas matandang lalaki na may pamilya sa China. 3 silang tatakas. Pero may tinatago si June, ang kanyang binti. Baka kasi kapag nalaman ng broker ang sugat niya, hindi na siya isama. Kaya nagsuot siya ng mahahabang pantalon para itago ito. Gabi ng pagtakas, bandang hating gabi rin. Tumawid sila sa Tumen River, sa isang bahagi na ayon sa broker, walang bantay na sundalo. At sa awa ng langit, nakalusot silang 4. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Sa China, pwede kang makakuha ng malaking gantimpala kung magsusumbong ka ng North Korean defector. Malaki, life-changing, ika nga. May mga lokal pa ngang hindi na nagtatrabaho. Nagkakamping lang sa border para manghuli ng mga tulad nila. Kaya ang grupo, nagtago sa mga gubat, iwas sa kalsada, iwas sa ilaw. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakita nila ang isang taxi na dumaan sa isang liblib na daan. Walang oras, sumakay sila. Nagpanggap bilang ordinaryong Chinese, pero may problema. Si June lang ang marunong magsalita ng Chinese sa kanilang 4. Pinagdudahan sila ng driver. Bakit isa lang sa inyo ang marunong mag-Chinese? Anong ginagawa ninyong 4 sa gitna ng bundok sa 10 oras ng gabi? Dito pinagana ni June ang kanyang galing sa pagsisinungaling. Sabi niya, yung 2 lalaki ay lumaki raw sa Koreatown kaya hindi natutong mag-Chinese. Yung isang babae, kapatid daw niya. Bingi sa 2 tenga. Medyo napapaisip pa rin ang driver. Hanggang sa isang matinding move ang ginawa ni June. Bigla niyang itinaas ang laylayan ng pantalon niya. Pinakita ang sugatang binti. Sabi niya, naahas po ako habang umaakyat sa bundok kaya kami nandito. Pagkakita ng driver sa sugat, agad siyang kumaripas ng takbo. Maniwala agad. Nakarating sila sa bahay ng Chinese broker. Doon medyo uminit ang ulo ng North Korean broker.
Ano ba yung kinakausap mo sa driver kanina ha? Tanong niya. Halatang may pag-aalinlangan. Tahimik si Jun sandali. Tapos kinuwento ang buong istorya. At sa halip na magalit, nagtawanan ang buong grupo. Napahanga sila sa bilis ng isip ni Jun. Akala ni Jun makakakuha siya ng kaunting simpatya. Baka payagan siyang tumawag sa anak niya. Pero nang humiling siya ng tawag, agad siyang tinanggihan. Kinabukasan, paggising ni Jun, napansin niyang wala na ang isa sa mga babaeng kasama nila sa pagtakas. Ibinenta na raw ito sa panibagong Chinese man. Parang wala lang, parang kalakal lang. Pero may kakaiba, may nangyaring hindi inaasahan. Ang North Korean broker, na kilala sa pagiging matigas at walang pakialam, biglang lumambot. Sabi niya kay Jun, sige, pwede kang tumawag sa anak mo, pero isang beses lang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jun. Agad siyang humawak sa telepono. Tinawagan niya ang bahay ng lola ng anak niya. Sa kabutihang palad, nasagot ito ng mismong anak niya. At doon walang salitang lumabas sa una, kundi puro iyak. Iyakan sila. Sa sobrang tuwa na pareho pa silang buhay. Pero pagkatapos ng emosyonal na tawag na yon, may sunod na revelasyon ng broker. Lumapit siya kay Jun at sinabi, alam mo ba, ikaw ang nagligtas ng buhay ko kagabi. Kung nalaman ng taxi driver na taga North Korea tayo, sigurado akong ibabalik ako sa kulungan. Hindi ko na makikita ang dalawang anak ko. Huminga siya ng malalim. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kaya ngayon ako naman ang magliligtas sa iyo. Umalis ka na, hanapin mo ang anak mo. At doon sa wakas nagkita ulit si Jun at ang kanyang anak sa Beijing. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Habang nagtatago sila sa kabisera ng China, nakilala ni Jun ang isang Korean pastor. Tahimik lang ang taong ito pero may koneksyon sa mga international organizations, kabilang ang United Nations. At dahil dito natulungan si Jun at ang kanyang anak. Inilipad silang dalawa patungong United Kingdom. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, malaya na sila. Ang dalawang pagtakas ni Jun sa North Korea ay nangyari noong 1998 at 2008. Mga panahong mas madali-dali pa raw tumakas kumpara ngayon. Halimbawa, noong year 2011, may 2,076 na North Koreans ang matagumpay na nakatakas palabas ng bansa. Pero pagdating ng 2012, bumagsak ito sa 1,052. Halos 44% ang ibinaba sa loob lang ng isang taon. Anong nangyari? Simple, pumasok na si Kim Jong-un bilang bagong leader ng North Korea matapos pumanaw ang ama niyang si Kim Jong-il. At isa sa mga unang aksyon niya, higpitan palalo ang kontrol, wala nang labasan. Bawat tagas ay tinitingnang banta sa imahe ng kanyang rehimen. Gusto niyang ipakita sa mundo na solid, matatag at walang sinumang tumatakas. Pero mas lumala pa ito noong year 2020 nang tumama ang global pandemic. Lahat ng border sa China at Russia, dalawang pangunahing daanan ng pagtakas, isinara ng tuluyan. Hindi ka na basta makakatawid sa Tumen o Yalu Rivers. Dumami ang military patrols. Nadagdagan ng fences, security cams, checkpoints. Pati ang mga North Koreans kailangan na ng permit para lang makalipat sa ibang probinsya sa loob ng sariling bansa. Lalo silang ikinulong. Parang hindi na sila mamamayan, kundi bilanggo ng sariling bayan. At dahil dito, bumaba ng todo ang bilang ng mga nakakatakas. Noong year 2020, ayon sa ulat, 229 lang ang nakalabas. Isang 80% na pagbaba mula sa 1,470 na nakatakas noong 2019. Pero teka, may tanong ka siguro, bakit hindi na lang tumakas papuntang South Korea? Magandang tanong. Sa South Korea kasi automatic kang binibigyan ng citizenship kapag North Korean defector ka. Protektado ka ng batas. Pero ang problema, hindi ka basta makakapunta ron. Ang border sa pagitan ng North at South Korea ay tinatawag na Demilitarized Zone o DMZ. Isa sa pinakabinabantayang hangganan sa buong mundo. Tumitindig ito ng halos 250 kilometers ang haba at 4 na kilometro ang lapad. Sa loob ng DMZ, puro gubat, ilog at bundok. Pero mas delikado, may mga landmines. At kahit sinong susubukang dumaan, posibleng maputulan ng paa o tuluyang mamatay. Pero kahit ganito, may ilan pa ring sumusubok. Noong August 2024, isang sundalo mula sa North Korea, ayaw niyang ipaalam ang tunay niyang pangalan, ang nagpa siyang tumakas. Para sa kwentong ito, tatawagin natin siyang Lee. Kilala si Lee bilang isang mid-level officer ng North Korean military. Kung ikukumpara sa karamihan ng mga kababayan niya, medyo maginhawa ang buhay niya. Pero ang totoo,
Sa kabila ng ranggo at pribilehiyo, hindi na siya makapikit sa gabi. Si Lee ay isa sa mga sundalong naka-assign sa demilitarized zone, ang pinakabinabantayang hangganan sa buong mundo sa pagitan ng North Korea at South Korea. Isang gabi ng Agosto, year 2024. Maulap, makapal ang fog, at doon na siya nagdesisyong gawin ang imposibleng pagtakas. Tahimik ang gabi. Ang mga kasamahan niyang sundalo halos hindi nagbabantay. Pagod, antok at kampante. Dahan-dahan siyang umalis sa kanyang pwesto. Bit-bit lang niya ay isang simpleng survival kit. Tumungo siya sa loob ng DMZ, isang 2 kilometrong lapad na zona na puno ng tinik, gubat at higit sa lahat, mga landmine. Halos gumapang si Lee sa buong biyahe. Minsan dahan-dahan, minsan mabilis, depende sa kapal ng damo. Alam niya ang posibleng lokasyon ng mga minsa, kaya pinili niya ang rutang sa tingin niya ay ligtas. Pero hindi siya nakalusot sa lahat ng mata. May nakapansin. Napansin ng ilang sundalo mula sa North Korean side na wala si Lee. At sa loob ng makapal na fog, tila may gumagalaw sa mga damuhan. Binaril nila agad, mahigit 12 putok, pero sa kabutihang palad, ni isa walang tumama. Mas bumilis ang paggapang ni Lee, wala nang atrasan. Gumapang siya ng halos 18 oras patungo sa timog, sa South Korean side. At nang sa wakas marating niya ang dulo, sinalubong siya ng South Korean troops. Matagal na pala siyang minomonitor mula sa thermal cams. Agad siyang sinagip, pagod na pagod si Lee. Lagnatin, uhaw, gasgas ang buong katawan mula sa tinik at putik. Pero buhay siya. Nakatakas siya sa North Korea sa pamamagitan ng DMZ. Isa sa iilang nakagawa nito sa buong kasaysayan ng 2024. Pero hindi lang sa lupa may tumatakas. Sa mga nagdaang taon, mas dumadami na rin ng mga North Koreans na sumusubok sa dagat. Sa silangan ng North Korea, nandoon ang East Sea na kilala rin bilang Sea of Japan. Sa kanluran naman ang Yellow Sea. Karaniwan bihira ang tumatakas sa pamamagitan ng dagat kasi bukod sa malalakas ang agos, malamig ang tubig at mapanganib ang alon, punong-puno rin ng military patrol ang mga baybayin. Pero kahit ganito, may mga tagumpay. Noong year 2024, isang lalaking North Korean, hindi pinangalanan, ang matagumpay na nakatakas sa pamamagitan ng kanlurang baybayin. Tawagin na lang natin siyang Choi. Sa hanay ng West Sea, nandoon ang Han River Estuary, isa sa mga natural na hangganan ng North at South Korea. Pinagbabawalan ng sinuman mula North Korea na lumapit sa dagat. Bakod, barbed wire, watchtowers, bawat metro may bantay. Pero si Choi, tahimik, walang ingay. Walang napansin, nakatakas. Paano? Ginawa niya ang sarili niyang kahoy na bangka. Parang kano, wala siyang makina. Hindi rin siya profesional na marinero. Pero tiniyempuhan niya ang isang araw na kalmado ang alon. Tinaya ang lahat, layo ng estuary. Halos 5 kilometro lang. Pero kung walang motor, mahirap, lakas ng agos. Lamig ng tubig, lakas ng hangin. Pero nakatawid si Choi. At ang unang isla sa South Korean territory na kanyang narating, Gong Island. Doon siya sinalubong ng South Korean forces. Kinuha siya, pinakain, pinrotektahan. Isa na namang tagumpay. Kahit matagumpay ang pagtakas ni Choi, may isa pang North Korea na sabay din sanang tatawid. Pero nawala na lang bigla. Hanggang ngayon iniimbestigahan pa rin ng mga South Korean authorities kung ano ang nangyari sa lalaking ito. Pero malaki ang posibilidad. Nahuli siya ng North Korean military bago pa man siya makatawid papuntang Gong Island. Malungkot man, ganyan ang katotohanan sa mga ganitong pagtakas. Bawat tagumpay may kasabay na trahedya. At ngayong year 2025, lalong humihigpit ang sitwasyon. Araw-araw mas dumadami ang sundalong ipinapakalat ni Kim Jong-un sa bawat sulok ng border. Kaya ang tanong, ano na ang susunod na ruta ng pagtakas? Ang sagot, baka sa hindi inaasahan. Isipin mo to, ang pagtakas sa pamamagitan ng pagsali mismo sa military ng North Korea. Paano nangyari yon? Noong October 2024, kumalat ang balita na libu-libong North Korean soldiers ang ipinadala sa Russia para tumulong sa giyera laban sa Ukraine. Ginamit sila bilang pandagdag sa tropa ng Russia na sunod-sunod ang pagkalugi sa battlefield. Ipinadala sila sakay ng mga barko, ibinaba sa port city ng Borto at saka isinabak sa mga Russian military base. Doon, sinuotan sila ng unipormeng Russian, sinanay sa bagong armas at inilinya sa digmaan. At bakit sila kinuha ng Russia? Simple lang, mura. Literal na binibili ng Russia ang serbisyo ng mga sundalong North Korean. Parang kalakal, parang disposable manpower. Noong summer ng 2024,
naging matagumpay ang ilang counter-attack ng Ukraine. Nakabawi sila sa mga lugar sa loob ng Kursk region, isang mahalagang lugar na pilit ipinaglalaban ng Russia. Sa gitna ng kawalan, desperado si Putin. Hindi niya kayang mawalan ng higit pa. Ayon sa mga ulat mula late 2024, tinatayang 10,000 North Korean soldiers na ang ipinadala sa rehiyong iyon. Para sa maraming sundalo ng North Korea, ito ang kauna-unahang pagkakataon na makalabas sila ng kanilang bansa. At dito na nagsimula ang pagkabigla nila. Sa Russia, kahit papano, may internet, may syudad, may mga bagay na hindi nila akalaing totoo. At kapag nabuksan ang mata, maaaring hindi na ito mapikit muli. Ngayon may bagong inaasahan ng mga taong gustong tumakas. Ang hotline ng Ukraine na tinatawag na I Want to Live. Originally, ginawa ito para sa mga Russian soldiers na gustong sumuko. Libre itong tawagan 24/7 bukas at garantiya ng international law. Ligtas ka at igagalang ang iyong karapatan kung tatawag ka rito at susuko. Noong unang taon pa lang mahigit 48 million na ang bumisita sa kanilang website. Libo-libong sundalo na ang tumawag. Pero ito ang bago. May Korean language na ito ngayon. Bakit? Simple. Inaasahan ng Ukraine na kapag nalaman ng mga North Korean soldiers ang tungkol dito, baka sila rin tumawag. Baka ito na ang daan nila para makalabas, para makalaya. At habang patuloy ang pagdagsa ng North Koreans sa Russia, hindi na bilang turista, kundi bilang sundalong gamit sa giyera, mas marami rin ang posibleng makatakas. Mas marami ang makakakita ng ibang mundo. Pero hindi ito unang beses na ginamit ng Russia ang mga North Korean. Matagal na silang ginagamit bilang sapilitang manggagawa, parang mga modernong alipin. Isa sa pinakakilalang kwento ng pagtakas, si Zain Han. Si Zain ay isang North Korean laborer na ipinadala sa dulong kanluran ng Russia sa mismong St. Petersburg. Araw-araw, nagtatrabaho siya ng halos 15 oras. Walang pahinga, linggo-linggo, 7 araw kada linggo. Ang trabaho niya, maghalo ng semento, magbuhos ng konkreto, magpatong ng bricks, para siyang makina. 2 araw lang kada taon ang day off nila, wala silang kontak sa mga lokal na Russian. Hindi sila pinapayagang lumabas ng barracks parang kulungan. North Korean compound lang kahit nasa Russia na sila. Kahit alipin sa Russia, may dahilan pa rin si Zain Han para magtiis. Bakit? Kasi ito ang bihirang pagkakataon na makalabas ng North Korea. At kahit papano napapadala niya ang kinikita sa pamilya niya sa loob ng bansa. Pero nagbago ang lahat nung tumama ang global pandemic. Sa gitna ng kaguluhan, binawasan ng North Korean government ang sahod ng kanilang mga manggagawa abroad para raw mas malaki ang tubo ng rehimen. Mula $30 kada araw, bumagsak ito sa halos $10 to $15 lang. Dito na napuno si Zain. Sapat na. Sa isa sa 2 lang niyang day off sa buong taon, palihim siyang lumabas ng construction site. Lumapit siya sa isang co-worker na taga-Uzbekistan at bumili ng cellphone sa halagang $30 3 araw ng sahod niya. Nang makuha niya ang telepono, agad niyang tinawagan ang United Nations Refugee Agency sa Moscow. Agad siyang tinulungan. Una, pinatakas siya sa Moscow. Sumunod, itinago siya sa isang bansang hindi pinangalanan at mula roon, lumipad siya patungong South Korea. Si Zain ay isa sa 67 North Koreans na matagumpay na tumakas noong year 2022. Ayon sa ulat ng United Nations, may tinatayang 100,000 North Koreans na nagtatrabaho sa labas ng mainland North Korea. Mga manggagawang halos walang karapatan, nagtatrabaho para sa kita ni Kim Jong-un. Ang karamihan sa kanila halos wala ring alam sa mundo sa labas ng rehimen. Hindi sila basta nakakakuha ng balita. Wala silang access sa internet, controlled lahat. Pero kahit sa mataas na antas, may mga umaalis na rin. Isa sa pinakamatapang, si Ri Il-woo, ang number 2 diplomat ng North Korea sa bansang Cuba. Bilang isang mataas na opisyal, privileged si Ri, pero unti-unti siyang nadismaya. Una, gusto sana niyang magbukas ng North Korean restaurant sa Havana, pero tinanggihan ng gobyerno. Pangalawa, noong 2023, nagkasakit si Ri. Humingi siya ng medical treatment sa Mexico. Tinanggihan ulit. Doon siya tuluyang napuno. Tahimik siyang bumili ng plane ticket papuntang third country. At 6 na oras bago ang lipad, saka lang niya sinabi sa pamilya niya. Ayon sa kanya, akala ng asawa ko, nagbibiro lang ako. Pinakita ko ang ticket, wala siyang nasabi. Sabi pa niya, wala nang kinabukasan ang North Korea. Hindi man isiniwalat ang eksaktong detalye ng kanyang pagtakas, naniniwala ang marami na gumamit siya ng peking dokumento para makalipad palabas ng Cuba.
isang bagay na mahigpit na binabantayan ng North Korea. Sumunod na lang ang kanyang pamilya. Mula Havana, lumipad sila papunta sa South Korea. Isa ito sa mga pinaka-high profile defections sa kasaysayan ng North Korea sa mga nagdaang taon. Pero hindi ito pinalampas ng gobyerno ni Kim Jong-un. Noong May 2024, nagpakawala ng daan-daang lobo ang North Korea papunta sa South Korean airspace. Ayon sa kanila, regalo raw ng sinseridad. Pero sa totoo, basura ang laman, upos ng sigarilyo, maruruming damit at lupa na may parasites. Kaya ang South Korea hindi nagpatalo. Matapos ang 6 na taon, ibinalik nila ang propaganda loudspeakers sa DMZ. Sa bawat gabi, umaalingaw-ngaw ang boses sa mga bundok ng North Korea. Nagsasabi ng balita, kalayaan at mga kwento ng mga matagumpay na nakatakas. Ang mga speakers na ito, kayang tumagos ng hanggang 10 kilometro sa loob ng North Korea. Sa mga kalmadong gabi, abot pa raw sa malalayong baryo at kampo militar. Pero sa gitna ng ingay at propaganda, isa ang malinaw. Ang sino mang subukang tumakas mula sa North Korea sa year 2025 ay humaharap sa pinakamatinding parusa sa kasaysayan ng bansa. Kapag nahuli, political prison camp o labor camp ang bagsak, gugutumin, pagtatrabahuhin hanggang mamatay. Ang mga sundalo o opisyal na nahuli, maaaring barilin agad. At hindi lang iyon, pati pamilya mo, pati mga tito-tita, pati pinsan. Kahit makalaya ka, sila ang magdurusa. Lahat ng ito, alam ng North Koreans. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ang iba sa kanila, kahit padaluhin sa giyera sa Russia, masaya pa. Kasi doon lang nila unang nakita ang internet. Doon lang sila nakatikim ng kakaibang mundo.